Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ng mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus sa isang bata, pinatayo sa gitna nila, at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito, ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sino mang tumatanggap sa isang batang katulad nito alang-alang sa akin, ako ang kanyang tinatanggap. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ng isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawala ang isa sa mga iyon? Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagpapakumbaba. Sino ba talaga ang dakila? Yan ang napakahalagang tanong. Kapag tinanong natin ang mga tao kung sino ang dakila, iba-iba ang kanilang isasagot. May magsasabing dakila ang may pinakamataas na posisyon. Ang iba naman ay hahanga sa pinakamayaman, pinakasikat, o pinakamatagumpay. Sa ating panahon, tila ang sukatan ng kadakilaan ay dami ng tagasunod, dami ng ari-arian o dami ng nakamit. Kaya naman marami ang nagsisikap na mapansin, makilala, at maitaas ang kanilang pangalan. Ngunit sa gitna ng ganitong pag-iisip, isang kakaibang tanong ang iniharap ng mga alagad kay Jesus. Sino po ba ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Marahil inaasahan nilang babangkit si Jesus ng isang tanyag na propeta, isang makapangyarihang hari o isang dakilang leader. Ngunit ang kanyang isinagot ay lubhang ikinagulat ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa gitna nila. Sa simpleng kilos na iyon, binago ni Jesus ang kahulugan ng tunay na kadakilaan. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, ayon kay San Mateo, itinuro ni Jesus na malibang magbago kayo at maging tulad ng mga bata, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Hindi sinasabi ni Jesus na ang pagiging bata ay kawalan ng isip o kakayahan. Ang bata ay larawan ng pagtitiwala, kababaang loob, pagiging bukas sa pagtuturo, at lubos na pagdepende sa kanyang ama't ina. Ang isang bata ay hindi nagmamataas. Hindi niya iniisip na kaya na niya ang lahat. Alam niyang kailangan niya ang pag-aaruga ng iba. Ganito rin ang puso ng isang tunay na alagad, isang pusong marunong umasa sa Diyos. Pagkatapos nito ay nagbigay si Jesus ng isa pang napakagandang larawan. Ikinuwento niya ang tungkol sa pastol na may 100 tupa. Nang mawala ang isa, iniwan niya ang 99 upang hanapin ang naligaw. At nang matagpuan niya ito, higit ang kanyang kagalakan kaysa sa mga tupang hindi naligaw. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus ang napakahalagang katotohanan, hindi kalooban ng inyong Amang nasa langit na mapahamak ang kahit isa sa maliliit na ito. At dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa ating ebanghelyo, pagpapakumbaba. Napakahalaga nito, ang pagiging maliit upang madiskubre ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ang pagpapakumbaba ay isa sa mga pinakamadalas na hindi naunawaan ng mundo. Akala ng iba ang mapagpakumbaba ay mahina, walang kumpiyansa sa sarili o laging nagpapatalo. Ngunit hindi ito ang itinuturo ni Jesus. Ang tunay na pagpapakumbaba ay ang pagkilala sa katotohanan na ang lahat ng mayroon tayo ay kaloob ng Diyos at hindi natin kayang mabuhay ng hiwalay sa Kanya. Ang mapagkumbabang tao ay hindi minamaliit ang sarili. Alam niya ang kanyang mga kakayahan,
ngunit kinikilala rin niya ang kanyang mga hangganan. At higit sa lahat, alam niyang ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Napakaganda ring pagnilayan ang larawan ng nawawalang tupa. Sa mata ng mundo, maaring isipin nating mas praktikal na manatili sa 99. Ngunit hindi ganoon ang puso ng Diyos. Ang bawat tao ay mahalaga sa Kanya. Walang maliit, walang halaga, walang taong hindi karapat-dapat sa Kanyang pagmamahal. Kapag may isang naliligaw, hindi siya nagsasawang hanapin ito. Kapag may isang makasalanan na nagsisi, nagdiriwang ang buong kalangitan. Hindi ba't ito rin ang ating karanasan? Ilang beses na tayong naligaw ng landas? Ilang beses na tayong nagkamali? Ilang beses na nating tinalikuran ang Diyos? Ngunit hindi siya napagod na hanapin tayo. Sa bawat kumpisal, sa bawat misa, sa bawat pagkakataong bumabalik tayo sa Kanya, muli niya tayong niyayakap bilang Kanyang minamahal na anak. At sa araw ding ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, isa sa mga pinakadakilang halimbawa ng pagpapakumbaba. Bilang isang babaeng nagmula sa mayamang pamilya, iniwan niya ang karangyaan upang sundan si Kristo sa landas ng kahirapan, panalangin at paglilingkod. Hindi niya hinanap ang katanyagan, hindi niya hinangad ang kapangyarihan. Ang kanyang nais lamang ay maging ganap na pag-aari ni Kristo. At dahil pinili niyang maging maliit sa harap ng Diyos, ginawa siyang dakila ng simbahan at inspirasyon ng napakaraming mananampalataya hanggang sa kasalukuyan. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi humahanga sa pinakamataas, kundi sa pinakamababang yumuyuko. Kapag iniisip natin ang tagumpay, madalas ang nasa isip natin pag-akyat. Mas mataas na posisyon, mas malalaking bahay, mas maraming pagkilala. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang landas na pataas ay nagsisimula sa pagyuko. Hindi hinahanap ng Diyos ang taong makapangyarihan. Hinahanap niya ang pusong marunong magtiwala. Hindi niya inuuna ang may pinakamalaking pangalan. Inuuna niya ang may pinakamalaking pag-ibig. Hindi siya lumalapit sa mga taong naniniwalang hindi na nila siya kailangan. Ang Diyos lumalapit sa mga pusong marunong magsabing, Panginoon, hindi ko kaya kung wala ka. Ito ang tunay na kabalintunaan ng Ebanghelyo. Kapag ibinaba natin ang ating sarili sa harap ng Diyos, doon niya tayo itinataas. Kapag inaamin natin ang ating kahinaan, doon niya ipinapakita ang kanyang lakas. Kapag tumitigil tayong magtiwala lamang sa ating sarili, doon natin nararanasan ang kapangyarihan ng kanyang biyaya. Ang tunay na kadakilaan ay hindi ang mapansin ng maraming tao ng mundo. Ang tunay na kadakilaan ay ang makilala tayo ng Diyos bilang kanyang tapat at mapagpakumbabang anak. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga, piliin natin ang landas ng kababaang loob. Kaya ngayong araw na ito at sa kapistahan ni Santa Clara ng Assisi, tandaan natin yung salitang pagpapakumbaba o yung kababaan ng kalooban. And becoming small enough to discover the greatness of God's love. Sana makita natin yon. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong isabuhay ang pagpapakumbaba. Kapag marunong tayong humingi ng tawad, kapag handa tayong magpatawad, kapag tumutulong tayo ng hindi naghihintay ng papuri, kapag ginagawa natin ang tama kahit walang nakakakita, kapag kinikilala nating ang bawat tagumpay ay biyaya ng Diyos at hindi lamang bunga ng ating sariling kakayahan, huwag tayong matakot na maging maliit sa mata ng mundo. Kung ito naman ang daan upang maging dakila sa mata ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitingin sa taas ng ating katayuan kundi sa lalim ng ating puso. At kapag natuto tayong magpakumbaba tulad ng isang bata at magmahal tulad ng mabuting pastol, matutuklasan nating ang tunay na kalulhatian ay hindi nasa pagtaas ng ating pangalan, kundi sa pagiging tapat na anak ng Ama na walang sawang naghahanap, nagmamahal at yumayakap sa bawat naliligaw.
Mga kapatid, pagnilayan po natin sa anong bahagi ng ating buhay tayo nahihirapang magpakumbaba at paano tayo inaanyayahan ni Jesus na maging tulad ng isang batang lubos na nagtitiwala sa pagmamahal at paggabay ng Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong paanyayang maging mapagpakumbaba at magtiwala sa iyo. Tulad ng isang bata, alisin mo sa aming puso ang pagmamataas, ang pagnanais na laging maging una, at ang paghahangad ng papuri ng mundo. Turuan mo kaming magmahal ng tahimik, maglingkod ng buong puso, at magtiwala sa iyong awa sa bawat sandali ng aming buhay. Tulad ni Santa Clara, naway matagpuan namin ang tunay na kayamanan hindi sa mga bagay ng mundong ito, kundi sa pagiging ganap na iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating Word of the Day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari ninyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.